Ngayon, bago mga ideya na pwedeng pagkakitaan, ika nga, this is it, pansit! Ang bidang pansit ng mga Oragon na pansit bato, matitikman na rin sa kamay nilaan. Lord, give me a sign! At sa unang araw pa lang daw, pumatok ang binuksang pansit cart ng dating OFW na si Mike. Nako mga kapuso, andito ho ako sa gawaan ng pansit bato ni Kuya Mike. Tingnan natin sa loob kung paano ginagawa ang pansit bato. Soft flour po siya, yung malambot With na... flour. Yes po. Yan. So para siya maging ganito, anong gagawin, Mike? Meron po siya, dito yung mga ingredients natin para Ano to? food color, tsaka yung mga secret recipe. Saan dito imimix yan? Opo, imimix po natin. Tama Lagyan po. na natin. Yan. Oh, wag magpapagkama, makakalay orange juice. Isasali na dito Isasali na sa po dito. mga harina. Eto na siya. Dough na siya. So, i-flatten. Yes po, ipa-flatten po natin Another dito. machine para mag-flatten hanggang maging noodles. Ang tagal! Ano ba? Gumagawa ka bang kumot? Eto na. Ang ganda. Parang buhok ni Rapunzel. Saan na to? Pwede na to Eh, kainin? hindi pa po. Ay, Bali, hindi i-steam pala. pa po yan. Lulutuin Alam pa ko, po. pwede na kainin. Matapos ang isang oras sa steamer, Luto na to, di ba? Ito na po. Ito na isa sa mga exciting part. Lulutuan tayo ni Mike ng kanyang pansit bato. bago pa man maitayo ni Mike ang sarili niyang paggawaan ng pansit, mahaba-haba raw muna ang kanyang pinagdaanan. 10 years na rin ako sa ibang bansa. Kaya umuwi ako ng Pinas para mag-try naman ng business. So, last year, bali nakabakasyon lang ako that time. So, nagbakasyon ako 1 month. Actually, 15 days na lang noon na nag-pray ako sa... I pray to God na, Lord, ayoko na bumalik talaga ibang bansa. Sa natitirang araw niya sa Pilipinas, sumugal daw si Mike na magtinda ng pansit bato. Puta pa ako ng cart lang kung saan is ang target ko is ayun sa street kung saan is nagsiserve kami ng live cooking. So, ako po mismo yung nagluluto that time. Ako yung nagluluto, ako yung nagpe-prepare, ako yung lahat. Dahil Bicolano, gusto niya raw ipatikim sa iba ang ipinagmamalaki nilang pansit bato. Kilalang kilala sa Bicol yung pansit. Why not na ipakilala ko palalo dito sa Maynila? Unang-una inisip ko is mura yung kapital. So ayun, makamasa yung produkto namin. Kaya yun talaga yung pinustro ko na gawing business. Hindi man daw sigurado kung for good ang hatid ng kanyang pansit, hindi na raw nagdalawang isip magtinda si Mike. Ang pinuhunan ko lang is, ang pagkakaalala ko noon, nasa 20K lang eh. Kasama na yung pagpapagawa ko ng cart. Siguro nasa 5K or 7K yung sa puhunan ko sa pagkain. Since nasa lang kami, nasa sidewalk, naka-cart, so hindi na natin maialis talaga yung may mga perception na uy, baka marumi yan kasi naka-cart ka, uy, anong klaseng produkto yan, bakit may sabaw, yung mga ganun. Kasi yun, hindi pa talaga ganong kilala siya that time, kaya may kaba pa rin. Pero nang magsimulang magluto sa kalsada si Mike, Yung first day, bali, ayun, unang-una, tuwan-tuwa ako kasi sa loob ng 5 oras, kumita ako ng 15K. So, tsaka at the same time, sinagot ni God yung panalangin ko na, Lord, ayoko na bumalik na ibang bansa. Give me a sign. Yun nga, 5 oras lang, sold out na. Ang dami pang nakapila. kinabukasan, muling sumubok si Mike kung papatok pa rin ang kanyang sinimulang pansit bato. Second day, ayun, nagtuloy-tuloy na, nagdagdag na naman ang panindang. So, maabot na nakaka 50 to 70 kilos na kami a day. And the next day, ganun din naman, nagiging 100 kilos a day. Pero kasabay ng mabilis ang pagdami ng kanyang mga suki, dito na raw lumabas ang mangilan-ngilang problema. May mga time nga na nirereklamo na kami ng mga kapitbahay namin. Since yung experience ko naman as a manager is, ayun, to manage the business and manage the people. So ayun, siguro naging malaking tulong yung sa akin na dumarating na sa time na nagde-delegate na ako ng task sa bawat isa. Dahil narereklamo, humanap ng paraan na magkapwesto si Mike.
Kasabay ng kanyang panalangin para sa negosyo, talagang blessing daw ang naging sagot dito. Nausap ko yung mga kapitbahay ko na pasensya, na humingi ako ng pasensya. Naawa ng Diyos, may naging kapitbahay kami na sobrang bait. Then yung bahay niya, yun yung pinaupahan niya na lang sa akin. Sa ngayon, thanks God, meron na kaming 4 company outlet and 49 franchisee and growing. Siguro umabot din ng mga 5 months, 5 to 6 months bago kami nag-expand na nag-expand. Pamilya ang isa sa naging sandigan ni Mike para palakihin ang kanyang negosyo. Nagiging motivation ko everyday siguro yung yung mga nakapaligid din sa akin na mga kamag-anak ko and then yung mga tao na umaasa sa amin. Then at the same time, yun nga, pagiging OFW na ayoko na bumalik ulit sa dati. Mga panahong talagang sobrang hirap ng buhay. So sobrang hirap yun ng mga, lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na hindi na mararanasan ng pamilya ko. Muling umarangkada ang pansit bato ni Mike sa masa, pero ang kanyang pansit tila hindi raw nagiging long life. Especially ng mga umuulan, hindi talaga makapag-shift ng pansit, fresh pansit siya. So pag naulanan siya, ang pansit is umabot lang ng 2 days, nagkakaroon na siya ng molds. May mga time na talagang sarado yung store kasi nga out of stock ng pansit. Dahil nagagaling po sa bato sa lugar ng Bicol. Ang naging solusyon ni Mike, Mura na yung produkto natin. Naisip ko pa na pababain palalo yung cost. At the same time, since nagpa-franchise na kami, so iba pa rin talaga yung masasabi mo na sarili mo yung gawa ng pansit mo. Since yung mga machine is hindi naman talaga kamurahan, talagang malaking halaga rin, paisa-isa ginawa namin, paisa-isang machine. ang kanyang unang sabak sa paggawa ng pansit bato noodles, hindi raw kabenta-benta. Nandun na yung sobrang tigas ng noodles dahil kulang sa tubig. Andun na yung sobrang lambot naman kasi nga sobra-sobra sa tubig. Andun na yung nasunog yung pansit. Andun na yung nahilaw. Kaya hindi madali yung pagkakaroon ng gumawa ng sarili mong pansit kung hindi mo alam yung formula. Research is the key para raw ma-perfect ang kanyang produkto. To be honest, dumating sa point na nung siguro mga first hanggang second week namin na gumagawa ng pansit, may ilang customer na nagreklamo, iba na yung pansit nyo. Pero hindi talaga kami sumuko. Naghanap ako ng isang R&D kung saan ang laking tulong sa amin hanggang sa na-perfect na namin yung pansit. Ngayon, hindi na lang daw basta-basta ang kanyang pansit bato. Yung plain pansit, 30 pesos talaga siya. Pag may toppings, add lang sila ng 10 pesos. Pag egg, depende sa toppings, may egg na 15 pesos. Ngayon, same pa rin din naman yung presyo. Mukhang nakakatakam na yan, Mike. Matagal pa ba? So, eto na mga kapuso, yung pansit bato na ginawa namin kanina ni Mike. Eto na siya ngayon, niluto na. At ito ay may sabaw. May suka. Masarap yan, may suka. Ito yung tawag na sabaw pa lang, Ulam na. Kasi araw-araw po natin ginagawa yung noodles eh. Araw-araw, kumbaga fresh. One day pa lang, yun lang ang pinapaubos namin. Sa Bicol din talaga pansit dinuguan. Pwede naman. Masarap yung pansit, masarap din ang dinuguan, kaya sabi ko lang, wrap! Bagay ba, man? Bagay! As a pansit person, galit-galit muna mga kapuso. Ngayon, kumikita na ng 6 digits kada buwan ang kanyang pansit bato at ang kanyang sikreto para sa long life na negosyo. You, as an owner or as a manager ng company, kailangan mo mag-allocate ng sahod mo per day din. Kung saan, doon ka kukuha ng personal mo eh. So, kailangan mo sahuran yung sarili mo para yung business, money sa business, hindi mo na magagalaw. Sipag at tiyaga lang talaga yung puhunan natin. Ayun lang, maging consistent lang sa mga ginagawa. Kung mayroon kang pangarap, don't wish for it, work for it. Para makamit mo yung gusto mong mangyari. Parte ang sakripisyo sa pagdinegosyo dahil ang nagsusumikap, binibiyayaan ang mga paghihirap at di lang nagiging bato.